My dear brothers and sisters, we have heard in today's gospel a beautiful parable on the kingdom of heaven. A landowner who hired laborers in his vineyard at different times. Yung iba maaga, yung iba tanghali na, yung iba naman ay alas 5 na ng hapon. But at the end of the day, everyone received the usual daily wage. Siyempre, reklamo agad yung mga nauna. Sila yung mga feeling entitled. Bakit pare-pareho lang ang bayad namin? Samantalang kami, maghapon kaming nagtrabaho sa initan. Marahil kung tayo'y nasa kanilang lugar, we could have thought of the same reaction. Pero ang sagot ng may-ari, kaibigan, hindi naman kita dinadaya. Hindi ba't ibinigay ko naman sa iyo ang naayon sa ating napagkasunduan? At ako'y may karapatan kung anong gusto kong gawin sa aking kayamanan. O naiinggit ka lang dahil mabait ako. My dear brothers and sisters, the kingdom of God is not based on our merits, but on God's love and kindness. Hindi natin kayang sukatin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating efforts or sa tagal ng oras ng ating paggawa. Let us remember that in our lives, everything is a gift. All is grace. Hindi ba't ganyan din ang ating debosyon sa ating ina ng laging saklolo? Minsan, lumalapit lang tayo kapag huli na. Ang iba sa atin ay marahil matagal nang may debosyon, pero tila'y hindi natutugunan ng kanilang panalangin. Samantala ang iba ay nagsimula lang noong Miyerkules, pero may kasagutan ng positibo sa kanilang hinihiling. We are like those hired laborers who came at 5 o'clock. Karamihan sa atin ay minsan last option na lamang ang panalangin. Last choice na lang ang lumapit sa Diyos at humingi ng panalangin ni Inay Maria. Pero anong ginagawa ni Maria? Hindi niya tayo pinapagalitan. Hindi niya tayo tinataboy at sinasabihang, bakit ngayon ka lang? Dahil late ka, konti lang ang blessings mo. No. Instead, she brings us all to Jesus, regardless of the time of our arrival, regardless of the frequency or the length of our prayers. No one is ever late in reaching out to God. There is always a place in His vineyard. Late ka mang dumating, tatanggapin ka pa rin. Such a beautiful reality of our faith. Mga kapatid, sa Diyos, walang nahuhuli, walang nauuna. Laging sa panahong Kanyang inilaan, dumarating ang grasyang ating hinihintay. Sa ubasan ng Diyos, hindi mahalaga kung anong oras ka dumating. Ang mahalaga, dumating ka. Hindi mahalaga kung anong oras ka dumating. Ang mahalaga, dumating ka. God's vineyard has a space, plenty of space, for both the early risers and the latecomers. Ang mahalaga, dumating ka. Kaya ngayong araw, magandang itanong din natin sa ating mga sarili. Sa mga sandaling tila'y mas nauunang pakinggan ng panalangin ng iba kaysa sa aking panalangin na matagal ko nang ipinapahayag, naiinggit ba ako sa kanila? O ako ba'y natutuwa dahil pareho lang kaming pinagpapala ng mga biyayang
para sa amin sa panahong inilaan ng Diyos para sa Kanya at para sa akin. In our envy, kapag tayo'y naiinggit, we will always see unfairness. But if we look at our situations in God's mercy, we will always see grace. And so, my dear brothers and sisters, while we pray for the intercession of our Mother Perpetual Help, let us also pray that we may learn to accept God's generosity and love, not as a competition, but as a grace that we must always be grateful. Ang biyaya ng Diyos na hindi isang kompetisyon, kundi isang biyayang dapat ipagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Alalahanin natin na sa kaharian ng Diyos, lahat tayo ay welcome. May nauuna man at may nahuhuli, lahat tayo ay minamahal. Maaga man ulit tayong dumating, may biyayang nakalaan. For God's generosity is not measured by our effort, but by His love, always by His love. May we truly understand and embrace this wonderful parable of God's love in our lives. May this be our hope, for this is God's desire for us. With Mary's prayer, may it be truly so in our lives. Amen.